Dito siguro yung madilim, tapos biglang may mga malalalim, bigla ka na lang kakalampag. O, ayan na naman. Bahag. Grabe. Ayun, meron pang isa. Mukhang ito na nga, halos magkasunod silang dalawa, no? Ito na pinaka main cause ng traffic. Ayun, meron pang isa. Mukhang ito na nga, halos magkasunod silang dalawa, no? Ito na pinaka main cause ng traffic. Kung may tinamaang bearing or what, mga suspension part, kung may leak, and then pinasilip ko na rin yung both sides ng side walls kung may bukol kasi. Okay, may sitwasyon tayo dito. Ararom, let's go. Dito ka lang. Tinan mo yung nilalakaran ng lalaki naka-yellow. Sundan mo yan yung right tire mo. No, yung speed mo, steady na yan. Basta huwag kang titigil. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Excited na ako makauwi ng probinsya. Iba yung iba yung diwa ng Pasko sa probinsya. Ewan ko para sa akin ha. Finally, eto road trip na natin to Bicol. We are going to stay there for 2 weeks. And tingnan natin, this is our first time to drive si SL6 natin ng long drive, ano? Tingnan natin, unang-una, gusto kong malaman kung ilang kilometers aabutin bago siya mag 25% SOC. And then tingnan natin kung anong magiging level ng fuel, kung anong remaining fuel niya pagdating natin ng Bicol. Right? Kasi 'di ba yung mga test run na ginawa ng BYD, nakadalawa na sila sa Sea Lion 6 tsaka sa Seal 5, panay sila sa North. So wala pang gumagawa ng South. So yeah, BYD, let me take care of the South. Tingnan din natin kung kumusta ang suspension, lalaban ba siya sa terrain ng papuntang Bicol. Kasi nga, malubak, mas matagal ang driving hours natin dito because of the traffic. Kompleto kami ngayon, nandito sa Madam Pea, si Achi, si Dichi, and kargado yung likod. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano itsura. Siguro mamaya pag maliwanag na. Pakita ko sa inyo kung gaano kakargado sa likod, how much limited luggages lang ang nadala namin. And yung fender gap, bago kami umalis, fender gap sa likod, 4 fingers ko lang. And so far, nandito na kami by the way sa San Pablo, Laguna. So yun, samahan nyo po kami. It will be an exciting trip. Very challenging yung terreno dadaanan natin. Sabi nila because of the mga road reblocking na nangyayari sa bandang Daet, inaabot daw ng 24 hours. Yung latest update naman, nandun na rin yung HPG, may mga ginawa na rin na measures yung LTO, so sana mapabilis ng konti. Importante makarating tayo ng maayos. Alright guys, stay tuned. Okay, in preparation for our Bicol trip, ayan, nagpa-charge tayo, 100%. And then guys, yung fuel tank natin nasa half, may remaining estimated range of 549 kilometers. So more or less that's 50%. Yan yung pinakauna pa nating full tank nung binili natin tong Sea Lion 6. So almost 1 month na, half lang ang nagamit natin. Nakakatuwa, di ba? So anyway, yun nga, ipapa-full tank ko ulit yan kasi yun nga for the Bicol trip. And nababalitaan nyo rin siguro sa news. Right now, grabe, stranded ang mga tao doon because of mga one-way dahil may mga sirang kalye. So, ayun, we just want to make sure na may enough gas tayo kasi inaabot daw ng 24 hours yung biyahe. Okay, 30.6, almost 31 liters ang kinarga. 1,921. Half tank lang. May tira pa kasi nung pinakauna nating full tank. Okay, ayan, full tank na. Estimated range, bumalik na sa 1,100 kilometers. Okay, double check lang, bumaba lang ng konti yan eh. Parang bumaba ng 35. Magre-reset tayo ng mga trip meters, ano? So yung trip A, ayan, 0 na. Trip B, i-0 din natin. Okay, dito tayo ngayon sa, ayan, car, energy, and
consumption. I-reset natin tong mga to. Pakita ko lang sa inyo yung sa likod, maliwanag naman pala dito sa likod. So ayan, kargado, di ba? Andito yung spare tire natin. Tapos ayan, imbis na usually ang dala namin mga medyo malalaking dalawang luggages, ngayon hinati-hati namin to smaller bags. Dito naman sa gilid, ayan yung itsura niya. Alright, so meron pa akong mga 4 fingers na fender gap. Balance ko naman as much as possible. Ginit na ako yung weight distribution. So, another 4. Actually, medyo mas mabigat sa left. Medyo kailangan ko palang galawin ng konti. Hindi. Andito pala kasi si Dichi nakasakay. Kaya pala bumaba. Alam ko pinantay ko to kanina bago umalis eh. Kaya pala. Sa kabila kasi walang sakay eh. Andito si Achi. Ayan, pakita ko lang sa inyo kung ano yung tsura sa loob. Mga pillows. Medyo siksik din sa loob kasi yung mga hindi nagkasya sa likod nilagay namin dito. Ayan, pakita ko yung sa likod. Ayan. Sagad. So guys, nasa tiyaong na tayo, no? And SOC natin is 25%. Nag-uumpisa ng umandar yung generator. Ito, tingnan nyo. SOC 25%. Umaandar na yung gas engine natin. And nabawasan na rin from 1,100, nabawasan na yung estimated range ng fuel natin, right? Umabot ng 99, actually 98 kilometers yan. Delayed lang yung pag-shoot namin. 98 kilometers umabot bago nag 25%. Not bad. Nung nasa city tayo, nung tinest natin to, nasa mga 70, 75. Sabihin natin 70 na trigger na. Nag 25% na. And considering na kanina sa SLEX, medyo gapang, matraffic masyado doon. So what if kung yung ginawa namin, yung nakasanayan namin na umalis ka ng 2 AM na tuloy-tuloy ang biyahe, siguro lalagpas to ng 100, baka abot ng 120, 130 kilometers bago makarating sa 25%. Andito na naman tayo sa paakyat papuntang Eme sa may Bundok Peninsula. If you guys remember last year, dumaan din tayo dito. Ayan yung condition ng road. Eto ngayon, ganun pa rin. Grabe, no? Well, last year ba yan o early this year? Ang galing, no? Grabe. Ang galing ng mga leader dito. Look at that. Yan ang itsura niyan. The last time na dumaan kami dito. Dala namin si yung Everest, si Doug. Tingnan nyo. Ewan ko lang na i-stabilize kasi ng camera ko eh. So hindi nyo masyadong nararamdaman yung alog. Pero tingnan nyo na lang yung itsura. Yung texture ng kalye. Ayan o. Wow. Ayan o. So anyway, ayan na po yung paakyat dito sa kalye na to. Turn right. Anong gagawin natin with SL6? Ang gusto kong matest dito is, since paakyat to, tingnan natin. Okay, so right now ang state of charge natin is 24%. By the way guys, di ko nababanggit kanina pala, all the way from the very beginning of our trip, naka-eco mode lang tayo. Okay, tapos yung regenerative braking is hard ba yun or strong? So tingnan natin kung pagbaba natin dito sa MA, kung ano magiging state of charge natin. Okay? Ayan, paumpisa na tayong umakyat. Yan yung curve na yan, no? Look at that. Kailangan ko magbukas ng bintana. Little bit. Just a little bit. Para makita ko yung, super sharp curve. Kung minsan kasi dito may mga makukulit din ng mga motor. Nag-overtake, sasabayan talaga nila yung mga sasakyan sa curve. Okay, so going up tayo, umaandar yung gas engine.
speed natin is 35 kilometers per hour. Kailangan ng assistance ng motor kasi mabigat tayo and then paakyat. Ayan. Guys, please, wag nyo tong tawaging bitukang manok. Hindi ito ang bitukang manok. Okay? Ang tawag dito, eme. Ito yung park na project to dati ni First Lady Imelda Marcos. Okay? Sikat to na tawaging eme. Ito ang totoong pangalan nito, eme. M for the letter M, kaya eme. Kasi pag tinignan mo daw to sa top view, you will see the letter M. Now, di ko alam kung sino nagpauso sa ibang mga vlogger na tinatawag tong bitukang manok. Hindi po ito bitukang manok. Ang bitukang manok nandun pa sa bandang Bicol. Hindi pa po ito Bicol, at Timonan lang to. Pagbilao, umakyat tayo sa Pagbilao, from Pagbilao, pagtawid natin sa kabila, at Timonan. Quezon po ito, hindi pa ito Bicol. Okay guys, ulitin ko, hindi ito ang bitukang manok. Ayan, packet na tayo. Ayan o, nakita nyo yung itsura? Look. So merong mga technique dito. Yung mga sanay bumiyahe dito sa Bicol, pagdaan mo dito, meron diyang papalipatin ka sa kabilang lane. Kasi para maiwasan mo yung sobrang sharp curve. Kaya lang gabi ngayon, madilim, mahirap ipakita. Ito na yung isa sa pinaka dangerous na curve dito. Ayan. So, ang style dito, lalo pat hindi tayo naka all-wheel drive, dito tayo sa outer lane. Before, pag ang dala ko si Dag, yung Everest, kahit saan ako pumesto dito, kayang-kaya. So, ayan, outer lane, di ba? Ayan na yung kabila, ang kasalubong. Ayan. Maraming mga traffic aid. Kung gusto nyo mamigay ng pamasko, it's part of the culture here. Hinahagisan sila dyan ng mga coins. Ayan, so maikli lang naman to. Pagdating natin dyan sa pinaka-peak, mag-uumpisa na tayong bumaba. Okay, eto. So, nalagpasan na natin yung pinaka-peak. Mag-uumpisa na tayong bumaba. Dyan sa unahan, meron... High accident zone ahead. Dyan sa unahan, sa left side, meron dyan parang park, parang rest house. Pwede ka dyan tumigil, magpahinga. But hindi masyadong kita ngayon kasi gabi na eh. So anyway, ang lakas ng regenerative braking natin. Pakita mo sa camera. Negative 16. Ayan. Kanina, ayan, negative 21. Ang lakas ng regen kasi nga pababa. Reminder lang sa mga viewers natin na bago sa car, bago sa pagdadrive. Kapag ganito pong situation na downhill, tapos may curve, always give priority to the upcoming vehicle, right? Kasi sila yung nag-exert ng more effort. They need to maintain certain speed para tuloy-tuloy yung pag-akyat nila, hindi kapusin yung sasakyan. And tayo, na pababa, medyo alalay lang naman tayo sa speed. So, mag-giveaway tayo sa kanila. Alright? And then, high accident zone ahead. Kung naka-regular gas combustion, internal combustion engine na car kayo, low gear lang kayo kung naka-automatic, and then kung manual, yes, low gear din para hindi kayo masyadong nagbababad sa preno to avoid burning your disc brakes or your brake pads. At the end of the road, turn right. Ang difference naman dito sa EV or sa hybrid is meron tong regenerative braking. So para na siya actually nag-engine brake. And yun, nako-collect niya pa yung energy na yun na isi-save sa battery. So kaya nakakatuwa pagka ganito, yung effort, yung energy na consume going up, a big portion of that is recovered on your way down. So right now, nasa 28% na tayo. Kanina nung umakyat tayo 25, right? So tingnan natin mamaya when we get to doon sa pinakang flat, when we're back to the main road. Okay, we are back on the main road. So tapos na yung pababa natin. Look at the SOC. Proceed on Maharlika Highway. 29%. Galing, no? So
may naka-earn tayo ng mga 3 to 4% sa pababa na magagamit natin ngayon dito. Diba? Kung nakagasolina ka, wala na, nasunog mo na yung gas mo, it's not coming back. Sa EV or sa hybrid, yung na-consume mong power on the way up, parang nare-recover mo on the way down. Ayan. So, cool. Actually, kung ano pa sana, yung van kasi nasa unahan natin, masyadong mabagal eh. Masyadong maingat yung driver. Ayoko naman siyang overtaken kasi delikado. Kung medyo mabilis-bilis pa siya ng konti, baka mas marami pa tayong na-regenerate na energy. Hey guys, it's 2:05 a.m. Nandito na kami sa papasok ng Andaya. So, magtatanong-tanong kami dito kung maganda bang tumuloy kami ng Andaya or dun sa daet sa Kapalonga. Kasi sa mga news bago kami umalis ng Maynila, may nagsasabing mas mabilis daw dun sa Kapalonga. So anyway, tungkol naman kay Panchita, tingnan natin. Ang remaining range natin is 966. Total distance traveled is 246.7 kilometers. Ang SOC natin, ayan, nagme-maintain lang siya around 25%. Minsan bumababa ng 24, 23. Minsan umaakyat ng 28. So right now, naka 26. Okay? So, andito tayo sa mga kainan dito. Magtatanong-tanong tayo. Okay, 2:30 na. So, nag-decide na kami dito duman sa Andaya. Kasi yun ang advice ng mga ate doon sa restaurant. Mabilis na nga daw dito. But, mabilis pero still yung road condition is still malubak. Pero mas okay pa rin naman daw dito kaysa doon sobrang layo. 3 a.m. guys. So 30 minutes na tayo nagda-drive dito sa Andaya. And so far, nag-average lang tayo ng mga 50 kph. Ay, katulad nga, medyo mabagal, 38. Kanina pinakamabilis ko mga 60. So medyo alalay lang kasi siyempre iniingatan natin si Panchita. Pero itong kalye dito sa Andaya, so far ito ang normal nito dito. Pakita mo doon sa front. So ewan ko lang kung naka-capture ng microphone para tayong kabayo na gumaganon-ganon. Ayan, kita mo yung alog-alog. Ganito na to, matagal ng panahon. So ayan parang kabayo. Ayan, wala nang asensuhan tong lugar na to. Itong kalye namin, itong dinadaanan papuntang Bicol. Ganito lang to, paikot-ikot lang to. Masisira, aayusin. Masisira ulit, aayusin. Medyo kinakabahan lang ako kasi low profile nga yung gulong natin eh. Unlike ni Powder, yung Subaru XV tsaka si Doug, naka all-terrain at makapalang gulong. Ayun madilim, tapos biglang may mga malalalim, bigla ka na lang kakalampag. Tumatakbo na nga lang kami ng mga 30-40. Yung mga bus, ayun, malalaking gulong, mga sanay na dito. Tuloy-tuloy lang sila, pati yung mga truck. Pero yung mga private vehicle, pati nga itong yan din nasa likod namin. Kanina pa yan dyan, bumubuntot lang sila sa amin. Ginagamit kaming guide. Ayaw din nilang tumakbo ng mabilis. O, yan na naman. Bahag. Grabe. Ayan. Ito pala yung pinakang damage road. Andun. Eroded na yung ilalim niyan. Kaya hindi pa din daanan. Kinalalagyan natin, nakakatakot to. Baka maya biglang mag-erode to. This is it? Nakalusot na tayo? I think so. Ayun, meron pang isa. Saan na to banda? Wait.
traffic pa rin yata. Ito yung pila sa kabilang side. Ito yung ka-alternate natin. Every 30 minutes. Haba din, no? Mas malala pa siguro dito nung the past few days. Oh, ayan pa. Ang dami. All the way doon sa curve. Ayan. So, this is the end of the Andaya Road. Doon papunta yung Sipokot proper, Daet, nandun din yung may mga road Explain. tawag dito, may mga sira din yung kalye doon. So, yung longer route yun. Continue on Asian Highway 26 for 40 kilometers. So this is now the main road. Next city dito is Naga. Papunta na to all the way to Legazpi. Finally, nakalabas tayo ng Andaya. So, pumasok tayo ng Andaya 2:30 AM. Nakalabas tayo ng 7:30. So, that was what? 5 hours? Na normally 2 hours mo lang makukuha. Okay? Mag-dining na tayo? Pwede. Dine in na muna tayo Pwede para na? makapag-stretch. Meron pa dito. Okay. Breakfast daw muna kami dito sa Sipokot. Jollibee Sipokot. Hey guys, so andito na tayo sa BYD Camarines Sur. Bagong open lang to. This is just right outside Naga City. Medyo familiar ako dito sa lugar na to kasi less than 100 kilometers is Legazpi, my hometown. So, napadaan tayo dito kasi nung nandun tayo sa Andaya, sobrang dilim, black asphalt, umuulan, ilang beses kaming kumalabog. So, visual inspection muna tayo. Good. Pataas. Good. Sir? Along. Check yung rim. May alugman? So, ang ginagawa nila ngayon, visual inspection lang muna. So, tinitingnan kung may alog, kung may tinamang bearing or what, mga suspension part, kung may leak. And then, pinasilip ko na rin yung both sides ng side walls kung may bukol. Kasi, nasilip ko lang sa outer side ng side wall. So, stabilizer link. Hindi naman kayo sir loaded, sir. Yun lang, kaming apat. Tapos yan. Terad end, check. Tebong. Tie rod end. Walang problema, tie rod end. Alakon mo. Stabilizer link, okay din. Alakon mo. Wheel bearing, okay din, Wala namang alog. Yung dun sa kaya, sa may shock absorber niya, yung camber adjustment. So after ng visual inspection nila, mukha namang walang problema. Alright, so ako lang ang, alam nyo na, sabi ko sa inyo, di ba, maselan ako sa gamit ko, nag-alala talaga ako. Kasi kumalabog talaga to, walang biro. Kumalabog to. Kumalabog yung apat na yan, pero itong pinakamalakas. So, may pagka-negative camber sa impression ko. Ngayon, meron pa isang unit dito. Ito sa tabi. Gray din, sakto. Pag tinignan ko, pareho lang. So, ano lang ako, tamang hinala. Diba? So, pareho lang. And considering na yan, hindi yan loaded. Sa akin, may mga karga kami, di ba? Pinakita ko sa inyo. Kaya, so, syempre, gumalaw yung suspension niyan, bumaba ng konti, kaya dumapa ng konti. So, mukhang okay naman, masaya naman ako. Sir Buboy, siya ang service head. Yes. Kayo ang nagmamahal sa mga engineer, ng mga technician. Ang galing, oh. So, sinalang niya agad dito, sinilip ng mga tao niya, sinilip yung stabilizer link, wheel bearing, tie rod end, wala namang problema. Sir Jeric, Service advisor. siya ang service advisor. Ayan, para makilala niyo na yung mga tao dito sa BYD Camarines Sur, 'di ba? Sir Carlo, ayan, Sir Carlo ng service advisor din. Okay? Mga kababayan ko yan, mga Bicolano, mga maurag kami. Pero hindi ako magbibicol para maintindihan niyo. So ayan, nakakatuwa na nandito sila, available. 'Di ba? Ang typical na concern ng mga buyer na kesyo daw Chinese brand,
Quezon BYD, bago pa, walang kasa, paano pa nagka-problema sa probinsya. Ito, perfect example. Kinabahan ako, buti na lang, wala naman talagang problema. But at least, may may kumpiyansa ako to complete my travel, my journey. Kasi papunta pa kami ng Tabaco eh. So, nag-alala ako kung may problema yung unit. So, ayan, may kasa. Probinsya to guys. Probinsya to, Bicol to. Malayo to. Almost 400 kilometers galing Maynila. So, ayan. And then, ang balita ko, next year, 2025, marami pang BYD dealerships ang mag-o-open nationwide. So, ayan. Yung mga pangamba natin tungkol sa support, sa service, mawawala yan. Magiging maayos din. Alright? Salamat, Tabi. Salamat sa pag-asikaso. Nice meeting you all. Okay, may sitwasyon tayo dito. Ararom? Gurano kay babaw? Irarom yan dati, nagbabaw na? Siripong ko muna para sigurado. Ito may belos. Itong pagbabasehan ko, itong belos. Oh, ganito rin, tumang kanina eh. Ito mababa. Wow. Kaya naman. Mukha namang kaya. Let's go. Dito ka lang. Tinan mo yung nilalakaran ng lalaki na yellow. Sundan mo yan yung right tire mo. No. Yung speed mo, steady na yan. Basta huwag kang titigil. Salamat, Tabi. Sige, kanan pa daw. Yan, tapos diretso. A little faster pa. Sige. Salamat. Ay, medyo kinabahan kami doon sa river crossing na yon, biglaan. So, anong nangyari kasi, sobrang traffic papasok ng Nabwa. Okay, doon sa diversion road. Sobrang traffic. So, naghanap kami ng ibang way using the map. Tapos yun, doon kami dinaan. Hindi namin alam na may sira pala yung bridge doon. So, ayun, wala na kaming choice. But, anyway, nakita nyo naman na inassess ko naman yung situation. Nakatawid naman yung Veloz. Mas mataas naman tayo sa Veloz. And yung blade battery naman natin, syempre sealed naman yan. May tolerance din naman to sa water wading, di ba? Basta hindi masyadong malalim. So I think confident ako na kayang-kaya, kaya we decided to move ahead. Ayun, so mukhang okay naman, wala namang problema. Malalaman na lang natin siguro after a few days kung magkaroon ng problema, but I don't think so. So anyway, nakakatuwa yung ceramic tint ni Invitec. Maliwanag oh. Alam mong maliwanag, pero yung init, wala. Wala yung singaw. Wala yung singaw, no? Panchita. Open the sunshade. The blind is open. Ayan. The blind is open. Oh, anyway, ayan oh, wala na yung init. Wala, as in walang init. Wala. Liwanag nandyan, pero init, wala. Nice. Invitec ceramic tint. Intelligent cruise control and not stepping on anything. Nagka-curve siya. Dang, look at the steering wheel. Oops, come on. Turn. Galing, no? Oops, pero sasabihan niya ako na to hold kasi hindi mo pwedeng bitawan ng ganong katagal yung steering wheel. Okay, so nahawakan ko na, naka-activate na ulit. Nasusundan naman niya yung yung line, ginigitna niya. At some point, minsan masyado siyang gilid dito, tapos mamaya nare-recalculate niya, tapos gumigitna siya. Ayan, sasabihin na naman, please turn the steering wheel gently para ma-sense niya na nandiyan ka. Ayun. Tapos, ang bagal nga lang ng jeep. So, sinusundan niya lang yung speed ng jeep.
Finally guys, dumating na kami dito sa Bicol. Dito kami sa Tabaco City. And ayan, status ng SL6 natin. SOC is 37%. Remaining range, 682 estimated. Total distance traveled is 495.1 kilometers. It's now 3:30, 3:20, 3:25 kami dumating. Ngayon lang ako nakapag-video, I mean. Almost 24 hours tumakbo. Well, of course, kasama yung may mga stopover habang kumain, and then dumaan nga ako dun sa brother ko sa Naga. But yeah, it's almost like a 24 hours endurance test para kay SL6. So 495 kilometers. Pagbalik, kaya pa nitong bumalik ng Maynila nang hindi nagpapa-full tank. Tingnan mo, 495, sabi natin 500, doble 1,000. So yeah, pasok siya I think pasok siya dun sa kiniklaim ni BYD that the SL6 can run up to 1,100 kilometers. Yung sa north na travel na ginawa nila, umabot daw ng, alam ko, umabot ng 1,600 yon. Iba naman kasi yung terrain doon. And guys, remember, almost 24 hours yung biyahe namin kasi sobrang traffic. The entire time, naka-eco mode lang tayo. Tapos, laging nakabukas yung AC. Never namin pinatay yung AC habang nag-aantay sa traffic. Hindi kaya ni Dichi nang walang AC. Yung AC namin nasa 24 degrees. Tapos yung fan is number 2, number 3. Minsan nilalakasan namin ng 4. Wireless charger was running the whole time. Tapos nagcha-charge pa si Madam Pea ng cellphone niya. So yun yung mga electricity consumption namin. And by the way, naikabit ko na rin pala yung dashcam. Ito yung N5 dual dashcam from DD-Pi na dinemo ko last time. So yan yung mga consumption namin. I wanted to do this part of the video outside with the background of the beautiful Mayon. Unfortunately, the past few days, it's been raining here sa Albay. So anyway, let me just do this here inside the car, dito sa garage ni Sir Alex. We left Ortigas around 3:45 p.m. and we arrived here around 3:20, 3:30 the following day. Almost 24 hours. Diba? Antindi na traffic. So, it's like a 24-hour endurance for our SL6. Para siyang na-stress test. In terms of fuel consumption, kung yung Ford Everest ang dala ko, ang nauubos namin usually mga one full tank, mga 3,800. Right? Now, with that condition, sobrang traffic sa Andaya, for sure, mauubos yung isang full tank na yun. Hindi kami makarating dito nang hindi nagpapa-refuel. So sa 3,800 dito, nagpa-full tank lang ako, mga 2,600 yata if I remember it correctly bago umalis. May tira pa ako na more than half. Ang laki ng natipid ko. How is the performance of the suspension of our SL6? It's very comfortable. Wala kaming complaint. So the entire trip, umulan, umambon, and then uminit ulit. So natuyo yung rain. Tapos may halong putik, kumapit na sa katawan ng SL6 natin, and then mamaya umulan na naman. Kaya in the afternoon, nung dumating na kami dito, hinayaan ko na muna, pagod na kami, ayoko munang magpa-car wash. So this morning, tsaka ko lang pina-car wash. And before, yung Everest, pag yun ang dala ko, and even my previous cars, pag inuwi ko ng Bicol, parang kuminsan, pikit mata ko na lang na, sige na, wala naman tayong choice kasi madungis yung kotse. Kasi alam ko, and most of you probably also know, na kahit paanong ingat ng car wash boy, basta't kinarwash yan, kahit paanong ganda ng microfiber gagamitin mo or kung anumang gamitin mong pamunas na super soft, kahit mabanlawan mo yan, basta't yan hinawakan, pinunasan, meron pa rin yung mga maliliit na buhangin that stays in between the rag, yung pamunas, and the paint of the body of your car. So, pagpunas niyan, magkakos ng swirl mark yan. Pwede sa first car wash, hindi mo mapapansin. Pero sa kadalasan, the more frequent, makita mo na lang after 3 months, after 6 months, makikita mo may mga swirl marks na yan. Hindi mo talaga may iwasan yan. Kahit saan mo dalhin yan. I'm really glad that Invitec was able to complete the installation of the PPF dito sa SL6 natin with graphene coating. So, kanina,
Nag-enjoy na lang ako manood. Sige, okay lang. Magasgas mo man yan. Mamaya, ibibilad ko lang yan sa araw. Mawawala yan. Magsi-self-healing yan. So, they just use a regular shampoo. May mga nagtatanong sa atin. Regular shampoo lang. Although sabi ni Invetech, mas maganda daw kapag pH neutral. Pero mukhang mahirap yan hanapin, lalo na sa mga probinsya. So, okay lang din naman ang regular shampoo. Di mo kailangan ng special shampoo. Siyempre, there's no perfect car, di ba? So, hindi naman lahat positive. Meron naman isang negative. Number one is yung cargo space. Maliit talaga, especially sa use case namin na pag umuwi kami ng probinsya, may mga dala kaming minsan maraming gamit. So, for this particular case, meron akong dalawang balikbayang boxes na pang Christmas. Definitely hindi nagkasya dito. So, ang ginawa ko, last week pa, pinadala ko na sa courier, pinatracking ko na para hindi na sumikip dito. So, gumastos ako doon ng 700 pesos. Okay? I'm being honest with you. So, yung natipid ko na gasolina, napunta doon sa 700 pesos. Sasabihin nyo, di baliwala din naman pala, bumili ka ng SL6, di ka rin pala makapagdala ng mga gamit na gusto mo at napagastos ka pa sa courier. Well, yeah, 700 pesos. Sabihin na natin na yung natipid ko Manila to Albay, nandun na, napunta lang din doon. So, quits. Pero guys, 2 weeks ako dito. 2 weeks kami dito. Every day, makapag-charge ako dito kay Sir Alex. So, yung biyahe ko, habang nagbabakasyon, libre na. Hindi ko mauubos ang 70 kilometers every day. Wala lang yan. Yung 700 na yan, in 2 days, recovered ko yan. Di ba? Eto pa, medyo na-surprise kami. Medyo accidental. Nung papasok na kami ng Nabwa, sobrang traffic. Sabi ni Anchi, baka naman may ibang route, baka may shortcut. May sinasuggest yung maps na alternate route. May portion pala doon na nagkaroon ng river overflow. Alam mo, bumalik pa kami. So medyo kailangan ko mag-decide, no? Kasi pumasok na sa isip ko yung mga sinasabi ng iba. Nako, EV yan, di yan pwedeng mabasa. But I should know better. Nag-research tayo tungkol sa mga batteries. Sealed yan. Yung level nung tubig, hindi umabot sa half dun sa center hub nung mags nung Velos. Alam nga naman si BYD car manufacturer sa ganyang babaw ng tubig, hindi kayang tawirin, hindi kaya ng waterproof ng battery sa ilalim. Masyado naman kakong weak yon. Anong klaseng engineering yon? So, ayun. I decided to go for it. Hinayaan ko si Achi pa rin na mag-drive. Nakatawid naman kami. And even up to Albay, hanggang sa nakarating kami dito, it's already the second day. Wala naman problema. Everything is okay. Matibay. So, I hope you like our little adventure going to Bicol. Merry Christmas. Enjoy your time with the family. Regards to everyone. And reminder, wag po masyadong kumain ng sobra-sobra. Wag masyadong masobra ng alcohol. Wag maglasing. Christmas is not about gluttony. Sorry for my word. Kasi maraming mga cases ng mga kung ano-anong inaatake pagdating ng January. Be careful po. Masarap pang mabuhay. Marami pang kotse, marami pang technology. Ang dadating sa buhay natin, masarap i-enjoy. Alright? Ang pag-celebrate naman ng Christmas is with the family. Longer chit-chat times. Okay? Masarap din may konting pangpahilo, pero hindi kailangan mahilo ng tuluyan at malasing. Okay? So, spend quality time with your family. Alright? Merry Christmas again. And as always, drive safe. Bye.